Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So itong videong panonoorin natin mga kapatid mula kay John Reps, mga militar ng China sa Russia, sumuko sa Ukrainian forces mga kapatid, no? At Hungary, tumiwalag na sa ICC. Bakit kaya mga tol? Yan ang ating aalamin at bibigyan ngayon ng reaction video and commentary. Mula rito kay John Reps, ilalagay ko po ang link sa ibaba ng videong to. At syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. Bago natin to simulan mga kapatid, kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga issue sa loob at labas ng ating bansa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga kapatid. Sa patuloy na giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, nahuli ng Ukrainian forces ang ilang militar ng China na nakikipaglaban umano kasama ang mga Russian. Ayon sa Ukraine ay hindi bababa sa 160 militar ng China ang naglilingkod sa Russian forces sa Donetsk region. So ito mga kapatid, ipinagpauna na ngayon ng China o sumagot na ang China ngayon na wala silang kinalaman dito. Hindi sila nakikialam at hindi daw sila nagpapadala ng mga army dito sa Russia. At sinabi na nga nila mga kapatid na hinihikayat nila ang kanilang mga mamamayan na huwag makisali sa mga ganitong klaseng kaguluhan at lumayo sa mga bansang may nangyayaring kaguluhan tulad na lamang nito mga tol. No? Pero ayon dito sa Ukraine, hindi bababa mga kapatid sa 155 na mga sundalo ang kanilang namataan o nakita na nakikipaglaban sa panig ng Russia, at may mga nahuli nga sila at nagkwento kung paano sila napunta dito sa lugar na to mga tol. Yan ang ating aalamin mamaya. Tuloy natin to. At sa Middle East naman, gumanti ng rocket attack sa Israel ang grupong Hamas at Houthi. Tinamaan umano ng Hamas ang Israel, ngunit ang Houthi ay hindi umano nakarating sa Israel ang kanilang ballistic missiles at tumama sa Saudi Arabia. At sa ibang balita naman, ang Hungary ay nagalit at tumiwalag bilang miyembro ng ICC dahil sa pamimilit umano ng ICC na hulihin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nang bumisita ito sa Hungary. Ayon pa kay Orban, ang ICC ay hindi umano isang walang kinikilingan na hukuman, hindi isang korte ng batas, kundi isa umanong politikal na hukuman. So ito ay namulitika lang at hindi pata, sabing ganun. Hindi daw yan, ang ICC ay hindi isang organisasyon na walang kinikilingan, sabing ganun. At hindi trabaho ng Hungarian na sumunod sa mga gusto nito. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Alamin natin to, lalo ngayon mga tol, may issue rin tayo, di ba, sa ICC. Nandoon ngayon ang dating Presidente Duterte. Sa nakalipas na ilang buwan ay libu-libong mga sundalong North Korean ang ipinadala ni North Korean leader Kim Jong-un sa Russia upang makipaglaban sa mga Ukrainian. Marami sa kanila ang pinulbos ng Ukraine at ang iba naman ay sumuko dahil sa kahinaan umano nila sa mga taktika o kakulangan sa kaalaman tungkol sa mga makabagong labanan. So dito nalantad mga kapatid kung ano yung kakayanan at kapabilidad ng mga sundalo ni Kim Jong-un pagdating sa aktual na labanan. Iba yung pinoproject nila, yung nakikita natin sa mga pinapakita nila, pero pagdating sa aktual, eto na, nakita natin mga tol kung ano yung kakayanan ng North Korean soldier. Ngunit kahapon lamang ay kinumpirma mismo ni Ukrainian President Zelensky na hindi bababa sa 163 Chinese national ang naglilingkod umano sa armed forces ng Russia sa unang bahagi ng Abril ayon sa kanilang intelligence. І розширювати її Involving масштаб. Chinese citizens in this war. Залучення ще й громадян Китаю у цю Definitely війну fueling a це larger точно problem. розпалення більшої проблеми. Ang mga militar ng Malaking problema. Ukraine ay nakakuha din umano ng 13 passport mula sa Chinese recruits na pinili umano para magserbisyo sa hukbo ng Russia. At mayroon pang 155 Chino na nakikipaglaban umano sa mga Ukrainians sa teritoryo ng Ukraine. Dito mga kapatid, wala tayong kinikilingan o pinapanigan sa pagitan ng Russia at saka Ukraine. Pero nakikita natin mga tolo sa mga nangyayaring to na parang nanghihina na yung Russia, no? Sa tingin ko lang naman, kasi tingnan mo, nag-outsource na sila ng kanilang mga sundalo
Parang hindi na nila kinakaya mga tol yung patuloy pang labanan. No? Kasi biruin mo, kumuha na sila ng mga sundalo kay Kim Jong-un. Libo-libo yun mga tol. 'Di ba? Pero parang hindi pa rin sapat eh. O ngayon naman, ayon sa mga balita na napanood natin, ito yung mga recruit no mula sa mga social media platform, sabing ganun. Lumalabas mga tol, nag-outsource na ang Russia. Nangunguha na sila ng mga sundalo nila sa iba't ibang lugar kasi hindi na kinakaya ata o nauubos na yung mga sundalo nila. Yun lang naman ay patay sa ating nakikita, no? Sa isang video na inilabas ng Ukraine ay makikita ang nahuling dalawang Chinese na nagdidetalye kung ano ang kanilang mga naranasan at kung ano ang kanilang nais. 6 umano silang Chinese at na-corner umano sila ng Ukraine sa panahon ng labanan at wala silang magawa kundi sumuko na lang. Buti buhay kayo. Ayon sa isa ay gusto lamang umano niyang maging residente ng Russia at yun ang ipinangako sa kanya ng Russia. Kaya Ang dami-daming bansa na pwede ka maging residente. Bakit sa Russia, no? Kung saan merong labanan, mga tol. Pero yun ang gusto niya maging residente ng Russia eh. At yun ang ipinangako daw sa kanya ayon dito sa naarestong Chinese. Ayaw nyo na ba sa bansa nyo? At kahit na mapasaba kayo sa gera, okay lang. Basta makaalis kayo sa bansa nyo. Ganun ba ang datingan, no? at naisipan niyang sumali sa labanan. 我叫张仁波，来 Ano mo, naisipan niya sumali sa labanan. Paano ka magiging residente dyan kung wala ka na rin naman, di ba? O yan, naaresto ka. Buti naaresto ka ng buhay, di ba? 自中国江西，我现在 Sa Jiangxi 是我们不 province. 是散了，走散了，啊，我们只有我和店。 Tumugo naman dyan ang China na nagsabi sa isang pahayag na hindi umano sila nagpapadala ng mga militar sa Russia upang makipaglaban sa Ukraine. Iginiit din ng China na ang mga mamamayang Chino ay ipinagbabawal na lumahok sa mga dayuhang armadong labanan. Well, in fairness mga kapatid sa China, may kapanipaniwala naman yung pahayag ng China na hindi sila nakikisali o hindi sila nagpadala ng kanilang mga sundalo rito sa Russia para makipaglaban. Kasi mga tol, imagine mo, kung ang China magpapadala ng mga sundalo sa Russia, bakit 100 plus lang? Diba, imagine yan. Napakalaki ng bansang China, mga tol, na bilyon ng kanilang populasyon, napakalaki ng army nila. Eh kung si Kim Jong-un nga nagpadala libo-libo eh. 10,000 pa nga yung huling nabalitaan natin, di ba? Tapos China magpapadala 100 plus. Insulto kay Putin yun pag gano'n, no? Padadalan ka 100 plus lang. Di ba? So nakikita natin dito, mukhang totoo mga tol, o kapanipaniwala yung pahayag ng China na wala silang kinalaman dyan, hindi sila nagpadala ng mga sundalo. Kasi nga tulad nung sinabi ko, kung magpapadala sila o kung talagang magpapadala sila mga kapatid, baka mas mahigitan pa nila yung bilang ng ipinadala ni Kim Jong-un mga tol. Diba? Tinawag naman ng kagawaran ng Amerika ang insidente na nakakabahala at idinagdag na ito ay malapit na umanong subaybayan ang sitwasyon matapos malaman ang mga ulat na iyon ayon sa tagapagsalita na si Tammy Bruce. Sa loob ng halos 1 linggo, halos dumoble ang mga opensibang operasyon ng Russia sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Ayon naman kay Zelensky ay hindi pa umano na uubos ang mga pundong inilaan para tulungan ng Ukraine sa ilalim ng administrasyong Biden. Ngunit nais umano ng Ukraine ng karagdagang pakete mula sa administrasyong Trump at handa umano ang Ukraine na magbayad ng hanggang sa 50 billion US dollars para sa hinaharap na package ng tulong militar mula sa Amerika. Well, mga tolo, kung titignan mo, maliit na bansa lang din tong Ukraine kumpara mo sa Russia. Pero dahil sa mga tulong na mula sa EU, 'di ba, mula sa NATO, mula sa Amerika, nagawa nilang makatagal mga tol, 'di ba? Napopondohan nila yung pakikipaglaban nila rito sa Russia. Habang ang Russia naman mga tol, parang nagkukulang na sa kanilang mga sundalo, 'di ba? Kumukuha na sila, nagre-recruit na sila sa ibang bansa mga tol eh. Dito makikita mo, 'di ba? Kung ano yung nagiging dulot ng suporta mula sa ibang mga bansa na kaalyansa mo, kaya mo talagang makipaglaban, no, sa gera. Pero kahit na ganoon pa man mga kapatid, no, nakikita rin natin no sa mga nangyayari dito, yung dulot kahit suportahan ka ng ibang bansa, kahit na marami kang tulong na nakukuha, nakikita pa rin natin hindi ka pa rin ligtas sa mga casualties, hindi ka pa rin ligtas sa mga damages. 'Di ba?
So, tignan nyo na lang mga kapatid, yung Russia, napakalaking bansa niyan. Diba? Pero ngayon, nagkukulang na sila sa kanilang mga kasundaluhan, nag-outsource na sila. Tapos eto namang Ukraine, kahit na sagana sila sa tulong na nakukuha, nasisira pa rin yung kanilang bansa dahil sa nangyayaring kaguluhan. Diba? Ayaw natin mangyari yan dito sa Pilipinas. Ngunit wala pang tugon si US President Donald Trump sa kahilingang yan ng Ukraine. тривалим миром. At sa ibang balita naman, matapos ang pagbisita ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Hungary sa kabila ng warrant of arrest sa kanya na inisyu ng International Criminal Court o ICC sa dahig, gayon pa man ay tumanggi ang Hungarian Prime Minister na si Viktor Orban na sumunod sa obligasyong ito. Bakit ba ayaw niya? Ano? Anong magagawa ng ICC? Wala naman silang sariling arresting officer, di ba? Bilang partido ng Estado ng Rome Statute ng International Criminal Court, legal na obligado ang Hungary na ipatupad ang mga warrant of arrest na ini-issue ng korte. Sa makatuwid ay kinakailangang arestuhin si Netanyahu sa kanyang pagbisita at may kakayahan ang Hungary na gawin yon. Kaso Gayon ayaw. pa man, tiniyak ni Orban na hindi umano niya ito gagawin kay Netanyahu. Ngunit dahil sa mga pamimilit ng ICC na arestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, abay nagalit si Orban at kumalas ito sa pagiging miyembro ng ICC. Pero mo pagkakataon na sana ng ICC yun, no? Na maaresto si Netanyahu dahil lumapag si Netanyahu sa isang bansa na miyembro ng ICC. Pero tulad nga ng nangyayari mga kapatid, depende pa rin yan sa isang bansa kung makikipag-cooperate siya sa ICC o hindi. Diba? Si Netanyahu sa kasi Putin, mga tol, pareho silang may standing warrant of arrest dito sa ICC. At lumapag nga si Netanyahu rito sa Hungary at sinasabi ng ICC na makipag-cooperate ka. Nandiyan dyan si Netanyahu ngayon sa bansa nyo, kailangan nyo arestuhin yan. Ayaw sumunod. Di kumalas siya mga tol, di ba? Walang magagawa ICC. Ayon pa kay Orban, ang ICC ay hindi isang walang kinikilingan na hukuman, hindi isang korte ng batas, ngunit isa umano itong politikal na hukuman. Pumirma umano sila sa isang international na kasunduan, ngunit hindi nila gagawin ang lahat ng mga hakbang na gusto ng ICC. Lalong pinagtibay ng Israel at Hungary ang kanilang relasyon at bago sumakay ng eroplano si Netanyahu papunta sa Amerika, ay sinabi ni Netanyahu na ang Hungary at Israel ay tinalakay ang pakikipagtulungan sa paggawa ng mga bala na kailangan ng Israel upang magpatuloy at makamit ang kabuuang tagumpay. So ngayon, papunta si Netanyahu sa Amerika, hindi rin siya pwedeng ipa-aresto doon dahil di naman member ng ICC ang Amerika. Diba? Saka imagine yung mga tol, no? Kung na-aresto ito si Netanyahu mga tol, di tapos na sana yung gera dyan. Diba? Panalo na sana yung mga kalaban niya, yung Palestine, Houthi, Hamas, Iran, 'di ba? Panalo na mga tol, 'di ba? Kasi naaresto na siya Netanyahu, sino pang kalaban nila? Baka tuloy-tuloy na ngayon ang pagpapasabog nila rito sa Israel, mga tol, no? המושחת בהאג שמכוון נגד כולנו, נגד חיילי צה"ל, מפקדי צה"ל, במדינת ישראל, סימן לבאות וסיוע גדול מאוד למדינת ישראל. בנוסף אנחנו שוחחנו על שיתוף פעולה בייצור חימושים שאנחנו זקוקים להם כדי להמשיך ולהגיע לניצחון המלא במלחמת 7 החזיתות. וכמובן דיברנו גם על החטוף ההונגרי ונושאים חשובים אחרים למדינת ישראל. מכאן אני יוצא לארצות הברית בהזמנת הנשיא. Sunod na tumungo sa Amerika si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at nakipagpulong naman kay Trump. Sa kanilang meeting sa White House ay sinagot nila ang ilang mga katanungan ng mga media at hindi na idinetalye ang iba pang mga usapan ni Netanyahu at Trump. Remarkable friend of the state of Israel. You stand by us. You're standing with us. You are a great, great champion of our alliance. And you actually do the things that you say you do. And I think that people respect that enormously. I certainly do, and people of Israel do. And I think the Jewish people do as well. We just saw your representative in the Department of Justice fighting anti-Semitism, standing up for Israel in international forums. I just want you to know from the heart, it's deeply, deeply appreciated.
Habang Grabe mga leader na to, no? Paano kaya sila nakakatulog pa sa gabi, no? Nasa gitna sila ng labanan, no? Hindi na nila na-enjoy yung ano nila, buhay nila mga tol eh. Kasi araw at gabi nasa panganib sila mga tol eh. nasa Amerika si Netanyahu ay gumanti naman ng rocket attack ang Naku. Hamas sa Israel kung saan nagpakawala ito ng 10 rocket. Ayon sa report ng IDF, karamihan umano sa mga rocket ay kanilang na-intercept, ngunit mayroon umanong nakalusot at Nakalusot. tumama sa isang kalsada na ikinasugat naman ng isang tao. Ayon naman sa Hamas, ito umano ay kanilang ganti sa isinagawang airstrike ng Israel sa Gaza kung saan 112 ang natodas sa nasabing atake ng Israel Air Force na dahilan ng pagkawasak ng ilang mga gusali sa Gaza. Matapos ang Grabe, no? Imagine nyo kung na-aresto si Netanyahu mga tol, di ba? May na maaapektuhan yung Israel, syempre. Wala na silang leader mga tol. Do may papalit. Oo, may papalit mga tol. Di ba? Pero malaking ano yun, malaking bagay yun para sa kanilang mga kalaban. Ang rocket attack ng Hamas, abay sinunda naman yan ng atake ng Houthi kung saan nagpakawala ng ballistic missiles ang Houthi sa Israel. Ang problema ay hindi umano nakarating ang mga ballistic missiles sa Israel at bumagsak ito sa Saudi Arabia. Naku, yari. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad kung saan bumagsak ang ilan pang mga drone na pinakawalan ng Houthi. Alright mga kapatid, so ito napanood natin ang mga video mula kay John Reps. Pwede ka mag-iwan ng iyong commentary, opinion at sa reaction mo sa comment section sa ibaba. Maraming salamat mga tol sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.